Okay? So, tayo ay KNN. So, classification algorithm siya na nagbe-base sa specific distance. So, for example, wag na natin anin yan. So, i-explain ko na lang. Yun yung formula. So, ito na lang. So, ito yung pangalawang classification algorithm. Yung nauna na is yung logistic regression. So, ito, nag-a-assign tayo ng label based sa distance between ng old data at saka sa new data. So, ganito lang ang simpleng explanation ng KNN. According dun sa teacher ko ng data science ng PhD. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. So, ganun lang ang simpleng explanation nun. So, syempre, meron kang mga close friend kasi meron kayong commonality. Kaibigan ko, halimbawa si Eyad kasi mahilig kami mag-aral parehas. So, common kami ni Eyad na masipag kami mag-aral. Okay? So, common kami halimbawa ni Yaw kasi mahilig kami sa sports. Halimbawa lang. Okay? Pag tinanong mo ako, sinong friend ko? Halimbawa, ay, si Yaw ang friend ko. Ay, di sporty ka pala, sir. Bakit mo naman nasabing ganun? Kasi si Yaw napaka-sporty. Nagsuswimming, nagki-cliff diving, nagka-canyoneering, nagpa-parkour. Lahat ng klaseng extreme sports ginawa na niya. Okay? So, ay di ganun ka rin, sir. Sasabihin ko, yes, ganun din ako. Best friend kami kasi magkatulad kami ng ng gusto. So, in terms ng relationship, ganun din. Kaya mo siya nagustuhan, usually, based on research, ang babae nai-in love kung anong karakteristik ng tatay niya. Promise. Kung anong nakikita niya sa tatay niya, ito'y sabi na ng research, kung anong nakikita ng babae sa ka-relationship niya, is more or less related kung anong merong karakteristik yung tatay niya. Thoughtful, mabait, galante, malambing. So, ganun. So, sa totoo lang, kapag gumahanap ka ng karelasyon, gaya namin mga lalaki, na-imagine namin kung anong ginagawa ng nanay namin sa amin. Pag naghahanap kami ng karelasyon. Physically, syempre naman, aminin natin o hindi. Physically, gusto natin may presentable naman. Hindi ko na lang sasabihin maganda, pangit, presentable. Yun yung gusto natin. Okay? Kasi nga, sabi ko nga, ang beauty naman is relative. Maganda kay Kurt, tsaka sa akin. Tsaka sa akin, gandang-ganda na si Kurt. Okay? Wala akong sinasabing pangalan. Hindi, aminin natin. Kahit pagsama-samahin mo, beauty queen, Miss Universe, may bias ka pa rin kung sino maganda para sa'yo. Kahit magaganda na talaga sila lahat. Okay? Halimbawa, ayoko ng blonde, gusto ko brunette. May mga preference kasi tayo. Kaya hindi mo masasabi, kung maganda sa'yo, maganda rin sa akin. Beauty kasi is tinatawag nating relative. Okay? So, ganun lang ang definition ng KNN. So, anong ginagawa ng KNN? So, ganito lang. Imagine, meron tayong dalawang variable, height at saka weight. Height at saka weight. So, ang KNN, ikina-classify niya based sa distance. So, based sa distance, halimbawa, yung mga data points yan yung mga tao. Halimbawa, ganito yung specific ko na weight, ganito yung specific ko na height, ika-classify ka as lalaki. Kasi malaki yung weight mo tapos matangkad ka, compare sa normal na female, is lalaki. So, ang ide-decide natin, gaano kakalayo dun sa center point. So, ibig sabihin, meron tayong mga data points. Ang ginagawa ng KNN, kukumputin niya yan kung alin yung similar na karakteristik. At a specific distance. Kasi distance metric yung KNN. So, for example, ito, halimbawa, pinredict natin ito is orange. Pwede nating i-predict siya na babae. Bakit? Common kasi siya dun sa mga taga-blue. Nagigets ba? So, halimbawa, meron akong ganyan. Nag-introduce ako sa inyo ng data. I-predict mo nga itong weight and height na to. Based sa data natin, lalaki ba siya o babae? So, pwede kong sabihin siya ay babae. Kasi mas malapit ako dun
yung karakteristik ko, yung mga friends ko, is mas common ako dun sa babae. So, pwede ko i-predict siya ay babae. Okay? So, yan ay female. Nagigets ba? Tell me who your friends, I will tell you who you are. So, ganun lang ang motto ng KNN. Okay, bakit daw? Kasi nga, yung intuition ng prediction natin is from distance points. Gaano ka kalayo doon sa similarity mo doon sa mga blue na data. Okay, yun yung computation natin. Nandyan sa gitna. Very obvious kasi babae. What if nandito yung data set natin? Masasabi mo pa ba na lalaki o babae? Ano? Babae o lalaki based doon sa distance? Mahirap sabihin, ano? So, yun yung gagawin natin sa KNN. Based sa specific distance, sasabihin natin kung lalaki o babae siya. Okay, mahirap. How many points do we consider? Gaano kalayo yung distance natin? Yung distance, tayo yung magde-decide. Gaano kalayong distance mo? 40 points ba? 3 meters? Pero walang unitless ang distance dito, Sinasabi ko lang, gaano kalayo? 3 ba? 4, 5, 25, 125, 1,000. Okay, tayo yung magde-decide. Tuturuan ko kayong pumili kung gaano kalayo siya dun sa specific neighbor. Kaya nga, nearest neighbor eh. Okay, gaano kalayo dun sa kapitbahay. Ayan, imagine mo yung ganyan, Paano mo siya maipipredict? Pag sinabi mong nag-set ka ng k equals to 1, di yan yung pinakamalapit. Ibig sabihin, 1 lang yung distance. Pag nag-set ka ng k equals to 2, ibig sabihin, similar na siya dito sa isa. Ito yung 1, ito yung 2. Pag sinabi mong k equals to 3, maaaring ma-reach na niya yung kabilang, yung kabilang ibayo. Malilito na ngayon siya. Lalaki ba siya o babae? Pag ganyan yung nangyari, anong mangyayari? Depende sa settings mo, gaano kalayo yung distance. So, kung ganyan, k equals to 3, sasabihin ko ito pa rin ay lalaki. Kasi mas lamang pa rin. Okay? So, ganyan ginagawa yung computation ng KNN. Kapag K4, mangyayari is tabla. Tabla na eh. Ibig sabihin, k equals to 4, pwede akong babae, pwede akong lalaki. It's a tie. Okay? So, anong magandang value ng k nearest neighbor? Dapat ba laging even? Dapat ba laging odd? Hindi naman. Okay? So, for tie consideration, ang ginagawa niya is randomly break a tie. Okay? In case of a tie, nire-reduce niya yung k-ban 1 until a tie is broken. Kapag tabla naman, yung KNN nagde-decide randomly. Para walang bias. Halimbawa, ang boto niya ito, ay tabla kami. Randomly, bubunot ako kung si Eyad o kaya si Trina. Okay? Kapag tabla, halimbawa, k equals to 40, di ba even number siya? Randomly ako yung seselect kung ano yun yung tama. Pero kapag add, halimbawa, k equals to 39, di add number siya, walang tie. Kung sino pa rin yung pinakamarami based sa distance. So, ganun lang naman. So, remember, pag-break ng tie ng KNN is random. Ako magde-decide randomly, for example. Okay? So, lampasan na natin yan. Ito, gaya nito, tabla. Okay? So, choose the closest K. Okay, halimbawa, tumabla din. Ganito din na-break yung tie. Mas pipiliin niya yung mas malapit pa rin. Kung ang distance nito is halimbawa is malayo na, nagkameron ng tie, kung mapapansin nyo itong dot na yan, mas close pa rin. So, ang priority pa rin niya is maging lalaki to. Kasi mas malapit yung characteristic niya dun sa blue. Nagigets ba? Female. Female pala, sorry. Female. Blue pala ay female. So, nagre-rely tayo towards female kasi mas malapit yung distance. Pero kapag equal ang distance nila, ay di dun tayo mag-proceed ng random. Okay? So, ang mangyayari dun sa orange, gagawin niya ang kulay blue. Okay. Since ang karakteristik mo is mas malapit sa amin, ikaw ay babae na. Sasama ka na sa grupo namin. Okay? Yun yung ibig sabihin. Okay, halimbawa, k equals to 5. Magsuswitch na ito
doon sa female. Kasi mas marami na yung characteristic namin na mas malapit. Ito kasi sobrang layo, hindi umabot ng K5. Nagigets ba? Ibig sabihin, K5, lalaki yung distance. So, yun yung mangyayari. Okay? So, papaano pipili ng K-value? Ito, napaka-critical to pag naglalaboratory tayo. Pag ang napatapat na dataset sa'yo is gagamitan ng KNN, kaya 8 set ito, pipili ka kung anong model mo. Linear, logistic, KNN, at kung aabot pa tayo dun sa isa. Okay? Kaya 8 set ito. Hindi tayo pare-parehas. Pag sinabi nung set mo na gagamit ka lang ng KNN, edi gagamit ka ng KNN. Okay? Ako magde-decide kung anong method. Madali lang to. Kaso iba-iba nga lang kayo. Sir, edi yung KNN nung isa, similar dun sa, similar kayo, pero magkaiba kayo ng dataset. Okay? Ibig ko sabihin. So, habang nilalakihan mo yung distance, mas nare-reach out niya yung isang group. Okay? So, papaano titimplahin? Okay? We want a K-value that minimizes error rate. Okay? Ang error natin is 1 minus yung accuracy. May code ako niyan. Remember, ang gagamitin natin is yung tinatawag na elbow method. So, ang pagpili ng K-value, gagamit tayo ng elbow method. Mamaya, ipapakita ko naman sa code kung paano ginagawa yung elbow method. Remember, pag pipili tayo ng K, gagamit tayo ng elbow method. Ito yung sample ng elbow method. So, ano yung ibig sabihin ng graph? At ika-20 something, di ko alam kung 23 ito, walang elbow na value na 23.5. Laging whole number lang tayo ha. Para hindi tayo nalilito. Whole number. So, ibig sabihin, halimbawa, at K23, dito tayo nakahanap ng pinakakaunti yung error in terms ng classification. So, ang gagawin natin sa code is pipiliin natin is K equals 23. Okay? Yung may pinakamaliit na error. Hindi ko sasabihin mali ito. Halimbawa, at K equals to 4. Kaso, malayo yung accuracy mo. Okay? Based dun sa elbow graph, ang pinakakakaunting error na nakita natin is at this specific number. So, gagamit tayo ng elbow method para ma-decide mo kung ano yung magiging K-value. Okay? Ano yung sinasabi niyang line? Okay? Yun nga yung sinasabi niyang line. Yun yung error rate sa tabi. Tapos ito yung specific K-value. Okay? So, tingnan pa natin kung anong meron dito. Ito yung ano lang to. Tapos, ang maraming klase ng distance calculation, Pero, magfo-focus lang tayo. Siyempre, ako magsasabi kung anong distance metrics. Sasabihin ko naman sa laboratory exam kung anong gagamitin natin. By default, gumagamit siya ng Euclidean distance. Alam niyo naman yung distance formula, y2 minus y1 squared minus x2 minus x1 square root. Ni-square root pa natin. Distance formula. Kasi nagbe-base nga tayo. So, ang dadalawa lang naman yung common sa Python eh. It's either, Euclidean at saka yung Manhattan distance. Sir, may difference yung dalawa? Meron. May difference yung dalawa. Okay? So, ito halimbawa feature 1 at saka feature 2. So, meron tayong mga specific distance. So, ano yung consideration natin? So, tingnan ko lang kung meron pa dito. So, ginagamit din siya sa sonar. So, anyway, alam niyo na kung papaano siya. So, try natin gene expression. Hindi ako expert sa genetics. Pero meron tayong dataset na nagsasabi dito kung merong cancer o wala. Based sa gene 1 at saka sa gene 2. Hindi ko alam kung anong gene 1 at saka gene 2. So, ito yung dataset natin. Gene expression, ganito yung klase ng data natin. Kakaiba siya sa time series, wala siyang date component. So, sa mga geneticist, binigyan tayo ng 3,000 na data. 299 eh. Kapag ganito yung value ng gene, 5.1 at saka 6.5, may cancer siya. Hindi sinabi sa atin kung anong cancer. Malay nyo, for data privacy, tinago sa atin yung name, address,
pero based dun sa historical data is meron siyang cancer. Kapag ang gene 1 value mo is 3.4 at saka 6.6, wala kang cancer. Ang gagawin natin for today is gagamit tayo ng k-nearest neighbor para i-predict yung mga value na hindi pa niya nakikita. What if bigyan kita ng value na 3.1 at saka halimbawa 10.2? May cancer o wala? Hindi natin pwedeng sabihin. Kasi hindi pa nakikita nung data natin. Halimbawa, sa instance ng 3,000, wala pa siyang nakikita na 3.1 at saka 10.2. Ano yung magiging prediction natin? Yun yung objective ng machine learning. Magpe-predict tayo. Tapos, how accurate yung model natin? Pwede kasing accurate siya sa KNN, pagdating ng logistic regression is hindi. Kayo yung pipili kung anong model na gagamitin nyo. Pero for now, sa midterm, ako mismo magsasabi kung anong model muna. Pero pagdating ng finals, you will decide. Pipili ka sa 8 algorithm. Alin yung pinaka-best based sa dataset mo. So medyo matagal-tagal ang final exam natin. Kasi magte-test ka at least 8 algorithm. Pataasan ng accuracy yung 8 algorithm. Okay? May kanya-kanya siyang strength at saka weaknesses. So, ito yung variable natin. Pwede ko sabihin ito ay X. Ang target natin ay Y. Based sa value ng X1 at saka ng X2, may cancer ba ako o wala? Based sa 3,000 dataset. Remember, 3,000 yung data natin. Based sa historical data, kaya ko bang i-predict yung mga sunod na data na hindi pa nakikita ng 3,000 instances? Okay? So, game na. Okay? So, next. Ulitin ko ano. Meron akong 3,000 data. So, kung titingnan mo yung head, tingnan natin yung head. Yung umpisa lang. So, kung maraming 1. Ayan, no? Kapag sinabing 5.7 at saka 3.9 yung gene, hindi ko alam kung paano mineasure, is 1. Okay, may cancer. Hindi ko alam kung ano yung value niya kasi hindi nga ako geneticist eh. Pero ito yung sinasabi ko, although wala akong idea niyan, pwede akong makatulong sa inyo sa pagpe-predict. Bahala na kayo yung mga geneticist kung tatanggapin nyo yung model ko o hindi. Pero bibigyan kita ng alternative way to predict. Okay? So, merong cancer o wala? 2 variable. Next, mag-a-add tayo ng tinatawag nating validation set. Sir, ano yung validation set? Meron akong bagong pasyente, ang value niya is 4.8 at saka 3.9. Sir, ano yung negative 1? Hindi ko alam kung may cancer siya o wala. Negative 1 muna ang i-assign ko. Meron akong 3 pasyente ha. Next patient, meron akong 2.5 at saka 6.1. Hindi ko alam kung may cancer siya o wala. Negative 1 muna. Kasi ang classification natin, it's either 1 or 0. Okay? Next patient, 6.2, 7.1. Next patient, 5.2, 3.9, negative 1. 5.9, 3.5, negative 1. So, negative 1 means validation set pa siya. Hindi ko pa alam kung may cancer siya o wala. Kasi hindi pa naman ako nagmo-model eh. Nagigets ba? Ito yung validation set na gagawin natin. Then next, anong gagawin natin dun sa validation set? So para mas makita nyo step by step, i-comment ko isa-isa kung anong gusto nating mangyari. Yung data natin, remember, ito yung matrix. Matrix yan. So, ang matrix natin, kung makikita nyo, is meron akong 1, 2, 3, 4, 5. 5 rows, meron akong 3 column. Balik kayo sa elective 1. CPE 15. From NumPy array, from data pala, ikino-convert ko lang siya sa NumPy array. Gagawin ko kasi siyang data frame. Nagigets ba? Okay? Ito yung data ko, 4.8, 3.9, 1.1. First row, second row, third row, fourth, fifth. So, nagigets ba kung ano lang gusto natin gawin? Then, yung validation set, ikino-convert ko lang siya sa data frame.
Gagawan ko siya ng column at saka ng row, tapos may label sa taas. Ang data natin is ito. Yung index natin, ano yung last data natin? Di ba ang last data natin ay 299? Yun lang ibig sabihin yan. Dadagdagan ko ng index 3,000 to 3,004. Step 1. Isa-isa lang ang increment. So pag ginawa kong ganyan, magiging siyang data frame. From NumPy array, gagawin ko lang siyang data frame. Ito yung ipipredict natin mamaya. Papalitan natin yung -1 based dun sa KNN model. Question muna. From NumPy array, kinonvert natin yung data. Ito yung laman. Ito yung index. Sir, ano yung columns na nandito? Ano ba yung pangalan ng columns natin? Pag bumalik ako sa DF columns, ang pangalan ng columns ko ay Gene 1, Gene 2, Cancer present. Hindi ko na kailangang isa-isahin pa ulit. Yun lang ibig sabihin yan. Magtatype pa ba ako ng Gene 1, Gene 2, Gene 3? Hindi na. Ang gagawin ko na lang, kukunin ko na lang yung pangalan ng columns, nung DF columns, which is ito. Yun yung magiging pangalan dun sa taas. So sana malinaw pa. Yan ay validation set. Sir, bakit gumagawa tayo ng validation set? Gusto nating i-predict ito. Okay? May isang reason pa kung bakit nag-a-add tayo ng data. May explain ko dun sa kasunod. E di meron na akong validation set. Ano? Ang kasunod naman yan, since ito ay kakaibang data frame, ano? May data frame ako na 3,000 data, may data frame ako na 5 data lang. Nagigets? Gusto ko dun sa 299, i-add ko sa ilalim yung 3,000 to 3,004. Nagigets ba? Ulitin ko, para malinaw lang. Ganito yung process. Ito ay 299, yung last number. Meron akong 5 data from 3,000 to 3,004. Ilalagay ko lang sa ilalim. Nagigets? Sir, ba't ilalagay mo siya sa ilalim? Ite-train ko din siya nakasama. Okay, for now, kailangan isama ko siya. Bakit? Mamaya explain ko kung bakit isinama natin. Okay? Yung kasunod na step natin, i-concatenate natin yung 2,999 dun sa validation set natin na data. Ang axis ko ay 0. Ilalagay ko kasi sa ilalim. So, kapag kinoncat mo na siya, familiar kayo sa concatenation, ano? Nandun na siya sa ilalim ng DF. Okay. Tayo yung DF is natapos lang dito. Ito yung validation set natin. Nagigets? From 299, nagdagdag lang ako ng 5 data. Inilagay ko sa ilalim. Malinaw pa? Okay? So next step, sir, bakit ginawa natin yung ganun? Hindi ba pwedeng i-train na lang natin yung 299? Tapos ipasok na lang natin to sa huli? Pwede naman. Ano, pero yung kasunod na step is yung reason behind kung bakit ginagawa natin, ina-add natin, tapos mamaya aalisin din naman pala natin. So ganito yung gagawin natin. Ang KNN, titing ko, is napaka-sensitive niya sa extreme value differences. Okay, ano yung extreme value differences? Kung meron kang variable, halimbawa na x1 is 1,000, may variable to ka na halimbawa ay 0.01, masyado nang malayo tayo sa isa't isa. Nagigets? Malaki yung magiging effect kapag ang variable mong 1 is 1,000, then yung variable to mo is 0.01. Sobrang layo na niyan. Anong mangyayari? Outlier yan eh. Magiging bias tayo dun sa 1,000. Hihilahin ng 1,000 yung variable natin. Kasi yung 1,000 is masyado ng malayo sa 0.01. Magiging bias tayo dun sa variable natin na x1. Nagigets? Okay? Ang question dito, sir, malayo ba yung value natin? Kung babalikan natin, 4.6 at 8.2 is hindi naman masyadong malayo. Nagigets?
Sir, hindi naman masyadong malayo yung 4.8 at saka yung 3.9. Pwede tayong dumiretso sa modeling na hindi tayo nag-i-scale. Pero to make sure, maniwala na kayo sa akin, pag gagamit kayo ng KNN at gagamit kayo ng logistic regression, ang pinapayo ng mga expert, kagaya namin, yes, Shara. Kasi may experience na ako dito, ang gagawin mo sa variable mo is i-scale mo siya. Anong ibig sabihin ng scaling? Sample, Google Map. Yung 1 sentimetro, ang scale, hindi ko alam ang scale ng Google Map, pwede niyang sabihin 1 kilometro siya. Kasi imposibleng gumawa ka ng real-time na map ng Google Map na yung mismong distance, ganong kalayo. Ang ginagawa sa mapa, ini-scale siya para lumiit lang. So, ganun din yung gagawin natin. Ano yung way para kung may variable ako halimbawa na x1 na 1,000 at saka yung x2 na 0.01 is lumiit yung distance namin sa isa't isa. Remember, ulitin ko gumagamit tayo ng distance metrics. Pag ang distance ko is around 1,000 tapos yung isa ay 0.01, magiging bias tayo dito. Magkakamali tayo ng prediction. So, ulitin ko ulit. KNN, logistic regression, i-scale natin yung data. How about self-decision tree at saka random forest? Kailangan bang i-scale? Hindi na kailangan. Kasi iba ang workaround ng decision tree at saka ng random forest na prediction model. Merong mga algorithm ng machine learning na very prone sa extreme value differences. So sir, paano ginagawa na ini-scale yung data? So ganito, yun yung next step. Scale the data to avoid extreme value differences. Although hindi malayo yung 4.6 sa 8.2, for safety purposes, i-scale natin lahat ng variable. Pag didikit-dikitin natin yung value. Sir, ay di may nababiolate tayo? Wala. Sa equation naman, halimbawa, kung ano yung ginawa mo sa kabilang side, at dun sa kabilang side, is almost equal lang. Kung anong ginawa mo sa kabila, in-square mo siya, wala kang nababiolate ng rule. Kung i-scale ko siya parehas, both side, both column, wala tayong nababiolate. Maiiba lang yung number ng data natin. Maiiba lang yung value. So, gagamit tayo ng standard scaler. So, sir, anong ginagawa ng standard scaler? Ang ginagawa ng standard scaler, for example, meron akong value na ganyan. Pag kinonvert siya sa scaled version niya, ang average ng column natin is nagiging 1. Okay? Tandaan nyo to, nasa exam to. Pag gumamit ako ng standard scaler, yung column ko, yung bagong value ko, pag in-average mo siya, ang average niya ay 1. Ang standard deviation niya is nagiging 0. Ibig sabihin, wala kaming extreme na distance. So, ini-scale natin yung data. So, kailangan mo mag-import ng standard scaler. Yan, i-import mo lang siya, standard scaler. Then, i-define mo yung scaler mo. Pinangalanan natin dating scaler. Then, scaler.df.drop cancer present. Sir, bakit kailangan nating i-drop yung cancer present? Hindi ko naman kailangang i-scale yung target variable natin. Nagigets ba? Ang kailangan ko lang i-scale is itong dalawa. Yung cancer 1 at saka 0, ito yung target natin. Hindi ko kailangan tong palitin. 1 and 0 nga lang yung prediction natin. Hindi ko siya kailangang i-scale. Ang i-scale ko lang is yung variable kong dalawa, gene 1 at saka gene 2. So, ulitin ko yung code, dire-diretso kasi yung ginawa natin dito. Meron akong scaler, idadrop ko yung cancer present na column. So, ang matitira na lang sa akin, yung gene 1 at saka gene 2. Idinrop ko siya in terms ng column, axis 1. Yun yung ibig sabihin. So, i-execute ko to, meron na akong scaled value. So, ito na yung scaled features natin. Ita-transform mo
yung DF na nakadrop yung cancer patient, pinakita ko lang, gagamitin ko yung scalar, then itatransform ko siya. Ganito na yung itsura ng bagong variable natin. Okay, para mas makita nyo, no? Ipo-project ko dito yung original kong data. Halimbawa, df.head I1. So, ito siya. 4.3. Ito lang yung ibig kong sabihin. Ang scaled version ng 0.3 na ngayon is negative 0.71. Nagigets ba? Ang scaled version ng 3.9 is negative 0.87. Okay? Scaled version. Yung 4.3 ko, ang equivalent niya is negative 0.71. Yung 3.9 ko, ang equivalent niya is yung 0.873. Okay? So, tingnan natin yung theory behind scalar. So, halimbawa, sinabi kong ganito, df, ito ay gen1, yung sinabi ko kanina, dot, mean. So, titingnan natin, ano ba yung average nung column nung mean na scaled version. So, dapat, ang hahanapin ko na dito is yung scaled features na pala. Okay, mamaya, i-convert ko muna siya sa data frame. So, ito ay NumPy array. Ulitin ko lang kapag ini-scale mo siya, hindi siya nagiging data frame. Nagiging siyang NumPy array. Ang gagawin natin, from NumPy array, ibabalik ko ulit sa data frame. Kailangan marunong kayong mag-switch from NumPy array, ibabalik ko lang siya sa data frame. So, ganun ulit. Data frame ng scaled features. Ang column ko is from 0 except the last column. Nagigets ba? So, ibig sabihin, ang kailangan ko lang column dito is from the start except yung last column, which is yung presence ng cancer. So, ang gagawin natin, ganito mangyayari. Itong negative 0.71, ginawa lang ulit nating data frame. Itong 0.87, itong 1.69, is ginawa lang nating data frame. So, kung ang gagawin mo ay ganito, halimbawa, df fit, sabihin kong gen1, so, i-measure natin yung mean ng column. So, ganito ang ginagawa ng scaled version. Okay? So, dapat may axis ako pala. So, ito ay axis. Pero kung titingnan nyo siya, kung titingnan nyo siya, so, check ko nga, parang nagkabaligtad lang ako. So, may example ako ng, niyan, ng KNN. So, wait lang I-confirm lang natin. Ito yung standard scalar. So, ang application is sa Excel. Baligtad ako, sorry. Ang mean ay 0 pala. Kapag, ito. Ito yung 5. Ito yung standard scalar. In-scale niya. Ito yung 10. Ito yung scaled version. Ang mean niya ay 0. Ang standard deviation niya is 1. Ayan, average ng C9 to C3. So, tama pala. Kung ito ay, almost 0 na to. Kasi kailangan ko ng 16-0. Trailing 0. Okay? Yung NP float ko is almost 0. So, yan yung ibig ko sabihin. Sir, how about yung STD niya? So, dapat ito ay close to 1. Yung kada column ko. Yan, 1.000. Baligtad ako kanina, correction. So, 1.00. So, yan yung ginagawa ng standard scalar. Yung column, ginagawa niyang ang computation ng mean ay 0. Then, yung standard deviation niya is ginagawa ng 1. Okay? So, question muna dito. Okay? Maraming step talaga pag nagka-classification. Lalong-lalo na kapag kailangan mong i-scale yung data. Okay? So, meron na ako ngayong ganito. So, DF, tail. So, silipin natin yung ilalim. So, tayo ay merong 3,004. Ito yung kailangan kong i-predict. Sir, anong weakness kapag in-scale mo? Gaya nito. Ito ay 0.43 na negative. Hindi ko na alam kung ano yung original na value. Tama ba? Hindi ko na alam Pero alam natin sa umpisa kung anong equivalent ng 0.43. Ang equivalent ng 0.43 is yung 4.8.
Gets? Kaya kailangan mo siyang isama sa dataset para alam mo pa rin kung ano yung original value niya. Kasi ang gagawin nga natin is i-scale natin siya. Alam ko na ito ay 4.8. Alam ko na ito ay kung ano nasa taas. So, Gen 1 at saka Gen 2. Remember, hindi ko nagagamitin yung original data frame. Ang gagamitin ko na sa pagmo-model is yung DF fit o kaya ay scaled features. Yan na yung gagamitin ko, ano? So, Gen 1 at saka Gen 2. Next. Kailangan ko ng training at saka testing split. Parang kagaya din to ng time series. May kaibahan lang. Sa time series kasi, kung babalik tayo sa time series, yan yung time series natin, kailangan ko ng specific training. Tama ba? Halimbawa, 1,000. Kailangan ko ng specific test. Halimbawa, ito ay 50. Hahatiin ko pa rin siya. Pero, sa time series kasi, meron kang specific arrangement. Sa classification kasi, walang specific arrangement ang train at saka testing split. So, paano ko masasabi na ganon? So, sample. Mag-i-import ako ng training at saka testing split. Pipili kasi ako eh. Pipili ako dun sa 0 to 299, alin lang yung training, tapos alin lang yung testing. Ano? Paano ka pipili ng training and testing from 0 to 299? So, gagawin natin automatic na, ano? So, i-import mo lang siya, tapos ganito ang gagawin natin. Remember, yung df.fit. So, gagawin ko muna, i-comment ko muna to. Sir, ganyan talaga kahaba pag classification? Yes. Ganyan kakomplikadong step. So, tatanggalin ko muna itong dalawa. So, balik tayo dun sa df.fit para masundan nyo ano na bang nangyayari. Okay? Sisilipin ko yung tail end. So, sisilipin ko lang yung tail. Okay? Ang gagawin natin, i-assign natin yung variable x na hindi nakasama yung 3,000 to 3,004. Sir, bakit tinanggal mo? Bakit tinanggal mo yung 3,000 to 3,004? Ano? Bakit tinanggal mo siya? Kasi mas maganda kung mapipredict natin siya na hindi siya kasama sa training data. Nagigets ba? Mas makikita natin kung accurate yung model natin kung hindi niya nakita tong data na to dun sa training test. Sa training data. Tatanggalin ko siya. So, ang unang step natin, i-assign ko sa x variable from 0 hanggang 3,000, tapos lahat ng column. Ang column ko lang dito is Gen 1 at saka Gen 2. Tinanggal natin yung label natin. So, tatandaan nyo to, ano? Mag-a-assign lagi tayo as variable, hindi kasama yung class label natin, which is yung cancer patient. So, ganito mangyayari. So, ang gagawin natin, xtail 5. So, balik lang tayo hanggang 299. Ito lang yung gagamitin ko sa training. Ang gagamitin ko mamaya is yung 3,000 to 3,004. Yun nga yung ipipredict natin eh. Okay? So, sana na-gets nyo, no? So, next. I-assign ko sa small letter y. Anong i-assign ko sa small letter y? Yung aking target, which is, kung sasabihin kong x, y tail, hanggang 299 lang. Nagigets ba? Ibig sabihin, lahat ng row, ang kasama lang yung last column. Nagigets? Kinuha natin sa df, kasi yung df fit, wala siyang class label. Ang laman lang nung df fit natin is Gen 1 at saka Gen 2. Scaled version. Yung df na last column, yun yung may cancer o wala. 2995 to 299. Nagigets? So, sana malinaw ano. Nag-assign tayo ng capital X at saka lowercase y. Sir, bakit lowercase y? Nakasanayan ko na lang kasi na yung X na capital, yan yung variable, yung Y na capital, yan yung class label, which is cancer present. Parang di tayo aabot dun sa kabila. Tapusin ko lang ito, ano. Okay?
So, ito na yung scaled features. Nasaan na tayo? Ayan, nandito na tayo sa part na to. In-split na natin, X and Y. So, ito yung sinabi ko kanina. Check if the data to 3,000 to 3,004 were removed. Hindi na-check na natin. Ano, wala na talaga. Kasi ang pinakahuling buntot natin, is wala na yung 3,000 to 3,004. Ito lang yung gagamitin ko for training. Next. Di ba may library na tayo na train test split? So, gagamitin na natin. Yan. Itong line na to, tingnan nyo ng mabuti. Hanggang elective 3 na yung line na yan. Ulitin ko. Kapag gumamit ka ng train test split, 4 yung information na binabalik niya. Isa-isayin natin. Sir, ano yung X-train? Ano yung X-train? Ito ay variable for training. Kukuha lang ako ng gene 1 at saka na gene 2 na variable. Sir, ano yung X-test? Variable for testing. Okay? Sir, ano yung Y-test? Ang laman ng Y-test is, ano daw? Target for testing. Okay? Yung Y-train, yaan yung target for training. Sir, dapat hindi bali-baligtad. Yes. Dapat hindi siya bali-baligtad. Sir, pwedeng ibang variable. Payo ko lang sa inyo, huwag nyo nang burahin. Kasi kung titingin kayo ng mga tutorial sa web, ganyan-ganyan din yung pagkaka-arrange. So, ulitin ko ha. 4 yung natin, yung variable for training, variable for testing, target for training, target for testing. Sir, ano nga ulit yung X natin? Ito ay gene 1 at saka ito ay gene 2. Sir, ano yung test size? So, ang ibig sabihin nito, 30%, kukuha ako ng 30% of 3,000 data as testing. The rest, 70% of 3,000 for training. Sir, sino magde-decide niyan sa laboratory? Ako, syempre. Ako magde-decide kung anong test size. Okay? Sir, ano yung tinatawag na random state? Ako din ang magde-decide ng random state. Bakit? Papakita ko lang sa inyo, Tatanggalin ko yung random state. Silipin nyo yung magiging value ng X-train. Tatanggalin ko yung random state. So, ang X-train na natin ngayon, kung titingnan nyo, random to random. Ang pinili niyang training set is 1192. Tama? 1244, 1828. Hindi siya kagaya ng time series na dapat ang training set mo is sunod-sunod. Dito hindi. Randomly pick. Pipili ako ng 70% na data for training. Kapag walang random state, pansinin nyo, iba-iba tayo ng tinetrain na data. So, imagine nyo yung hirap na may encounter ko pag nag-check na ako. Tama ba? Kasi, ang train test split is randomly pick. Ito ay 70%. Yan, Ang 70% ng 3,000 is 2,100 rows. So, ibig sabihin, yung 900 ko, yun yung 30% na testing. So, imagine, X-train, 400, 330, 135. Yun yung gamit nung random state. Parang random seeding. Kapag i-execute ko to, halimbawa X-train, ako magde-decide kung anong random state natin. Para pare-parehas tayo ng training at saka test set. Mas madaling mangopya. kasi pare-parehas tayo ng dataset eh. Pero wala naman akong magagawa. Para pare-parehas tayo ng sagot, kailangan ko mag-provide ng common na test size at saka common na random state. 101 tayo, pero pare-parehas tayo ng dataset 19369. Kahit ilang beses mo siyang i-execute, pare-parehas tayo ng training and testing. Nagigets pa?
Bakit tayo may random state? Okay? Ako ang magde-decide ng random state. So, sample, ito ay X test. Ito yung napili niya na X test. 900. 2,100 for training, 900 for testing. Okay? Sir, what if binago natin? Ginawa natin tong 2. Ibig sabihin, 20% ang testing, 80% ang training. Sir, anong mga best practices? By the way, ano yung mga best practices na hatian? Pwedeng 90-10. Okay? 90-10 kung marami kang data. Ano? Pwedeng sabihin ko 80-20. Pwedeng sabihin ko 70-20. Alin yung mga hindi recommended? 50-50, hindi nire-recommend yan. Lalong hindi nire-recommend yung mas malaki yung test mo kaysa dun sa training. So, ito lang yung pwede kong i-recommend. 90-10, 80-20, 70-20. Sir, pwedeng 75-25, yes, acceptable. Pwede sir, 60-40. Pwede din, pero bihira. Sir, ano yung pinaka-common sa lahat? 80-20 at saka 70-30 lang. Bihirang-bihira yung 90-10. Okay? So, ako magde-decide. Ako magde-decide niyan. Para parehas tayo ng sagot. Tapos, again, pipili tayo ng Y-train. Anong ini-expect mo kapag Y-train lang? Target lang. Lalabas lang sa'yo, 1010. Kailangan mo kasi siyang i-separate. Alin lang yung X ng training, alin yung X ng testing. Alin yung Y ng training, alin yung Y ng testing. So, ganun lang siya. So, gets mo na X-train, X-test, Y-train, Y-test. Test size, balik ko sa, sa 30%, then meron tayong random state na 101. Okay, ito pinakita ko lang gaano kahaba yung yung length ng training data yan, 2,100. Nakita niyo na yan kanina. Gaano kahaba yung Y-train? 2,100 din. Kung anong naka-assign sa 19, hindi yung naka-assign dun sa target natin ng Y. Magka-partner. Pero magkahiwalay X and Y. Okay? Next, eto na. Bago tayo makarating sa modeling, ang dami mo pang gagawin sa taas. Okay? Ngayon pa lang tayo magmo-model. So, gagamit tayo ng k-nearest neighbor. Ang library niya is scalar neighbors import k-neighbor classifier. So, gagamit tayo ng k-nearest neighbor. Wala na yan? Wala. Automatic to. Wala itong ini-install. Pero pagdating natin ng TensorFlow, ang mga dataset natin ay images, ang dami kong i-install. Baka local, baka pati siya offline. Offline installation. Kasi pag malalaki yung dataset mo, gigabyte na, mas maganda ang machine mo ang magpa-perform. Okay? So next, sample. Ito yung sinasabi, ano yung k-value represented by n neighbors. So tayo, nag-set tayo na ang, tayo muna, hindi natin alam kung ilan Nag-set muna tayo ng k equals to 1. Sir, saan nanggaling yung k equals to 1? Gusto ko lang malaman na kapag k equals to 1, accurate ba siya? Kasi hindi mo malalaman Tayo ay mag-experiment lang muna na kapag ang k value ko equals to 1, pero represented siya ng n neighbors, ano yung magiging accuracy niya? So, ito yung model natin. Next step, meron na akong model. Ang model ko is ganito yung configuration. Then, meron akong model, i-fit ko yung, ito lang ang sinasabi ko sa mga estudyante ko lagi. Kapag tayo ay nagmo-model fitting, lagi tayong titingin lang sa training data. Remember, hindi tayo nagte-training at nag-fit sa test data. Pang testing nga lang Okay? So, X, variable, gene 1 at saka gene 2, ang target ko is cancer patient. So, ito yung X, ito yung Y. Nagigets ba? Ipinapaintindi natin sa k-nearest neighbor classifier
na may K equals to 1 kung ano yung magiging pattern niya, X-train at saka Y-train. Okay? So, meron na tayong model. Lahat ng computation nandun na sa loob. Hindi mo na kailangan i-manual. At n equals to 1, na-fit na natin. So, next. Paano natin ipipredict ngayon in terms ng test set? Magpipredict tayo sa 900 data points. Remember, training 2,100, prediction 900 data points. So, ang prediction natin is model that predict. Tayo ay nagpipredict lang ay sa variable. Remember, magpipredict ka ay sa X test, hindi sa Y test. Bakit? Yun na kasi yung target natin. Ano yung magiging result kapag pinredict ko sa X test? So, ito yung prediction ng model natin. 900. May cancer, wala, may cancer, wala, may cancer. Yan ay 900 na prediction. Okay? Yan yung prediction. Next, kung napanood nyo yung video before, familiar kayo sa evaluation metrics. Hindi tayo gagamit dito ng mean absolute error. Hindi tayo gagamit dito ng root mean square error. Iba. Ang gagamitin natin is yung confusion matrix. Plus, yung classification report. Para matesting natin gaano ka-accurate yung model na KNN. So, next. So, i-assign ko siya sa CM. Ito yung tinatawag na confusion matrix. So, sir, saan na may measure ang accuracy? Di ba meron tayong actual prediction, Y-test, versus yung prediction ng model natin, which is yung X-test, which is yung prediction natin. I-measure lang natin gaano siya ka-accurate. So, kung titingnan nyo yung value ng CM, ganito ang ibibigay sa inyo. 380, 43, 33, 444. So, explain ko to ano. Pangit naman kung ganito lang ang representation. So, ang gagawin natin para maganda yung representation, gagamit ako ng heat map, yung value ng confusion matrix, annotated, FMD equals G. Ibig sabihin, whole number lang. So, ganito yung mangyayari ng confusion matrix. Okay? So, kung isesave ko to, isesave ko siya, ano? So, sir, anong ibig sabihin yan? Sige, i-explain ko lang to ng mabilisan. Okay? Anong ibig sabihin ng model na yan? Anong ibig sabihin ng confusion matrix? Okay? Para hindi kayo malito, ibabalik ko yung presentation namin ng logistic regression. Kung paano bumasa ng confusion matrix. Para dun sa hindi nakanood ng video, nasa na yung presentation namin ng logistic regression. Ibabalik ko lang ulit ano. Logistic regression. Number, siguro ito na lang, 14.1. So, ibabalik ko siya. So, paano ba ini-interpret yung ano? Yung confusion matrix. Ayan. Okay? So, ito yung sample ng confusion matrix. So, pwede natin computein yung accuracy ng model. Pwede natin computein yung precision. Hindi ko na i-explain. Panoorin nyo na lang yung last video. Tapos, ano yung recall? Okay? Meron tayong tinatawag na TP. Ano ibig sabihin TP? True positive. Meron tayong tinatawag na FP. False positive. Meron tayong tinatawag na FN, false negative. Meron tayong tinatawag na TN, true negative. Depende kung paano ang arrangement niyan, diyan mine-measure yung accuracy. So, pwede nating sabihin 1 plus 90 divided by 1 plus 90 plus 8 plus 1. So, ang accuracy ng model natin is 91%. So, ibig sabihin, kaya kong mag-predict, ang accuracy natin is 91% accurate. So, hindi na masama. Sir, anong magandang accuracy? Okay, iba-iba. So, according dun sa research, kapag ang data mo, halimbawa, ay educational data, pass or fail, maganda na dyan ang 70 to 80% na accuracy. Sa mga medical field,
Halimbawa, breast cancer, leukemia, dapat 90% accurate siya. Kasi buhay ang pinag-uusapan natin dito. Okay? Sa EDOC naman, pag sinabi kong babagsak o hindi, mabubuhay ka pa rin naman eh. Sa educational dataset, basta hindi life-threatening ang prediction, pwede na yung 70 to 89%. Kapag life-threatening, ano ba, sinabi kong may leukemia ka. Tapos ang accuracy ko lang is 70%. Nag-worry na siya. Nag-suicide. Kasi na-depress. Pero mali naman pala yung model ko. Okay? Kapag mga medical field, according sa research, 90% and above. Pag hindi nakabuwis ang buhay. Pero kapag education lang at kung ano-anong dataset, male or female, ipipredict mo lang, pwede ng 70 to 89%. May question ba kung anong true positive? O halimbawa, ang positive natin ay cancer. Depende kasi kung paano mo i-interpret. Halimbawa, sinabi kong ang true negative ko is no cancer. So, anong ibig sabihin ng true positive? Ganito ha. So, makinig. So, ganito kasi interpretation yan. Cancer, tapos ito halimbawa is no cancer. Ang sabi ng model natin, ikaw ay may cancer, ang sabi ng model natin, pero ang actual case natin is meron kang cancer. Yun yung ibig sabihin true positive. Ibig sabihin, one time, tumama yung prediction natin. Sabi dito, ang sabi ng model natin is wala kang cancer, pero in actual, meron kang cancer. False positive. Depende kung paano mo i-interpret ang positive. Pwede kasing baligtad. Ito ang no cancer, pwedeng itong cancer. Depende kung anong interpretation man ng positive at saka negative. Okay? Depende. Ang interpretation natin ng false positive dito is may cancer ka o wala. So, next. In terms ng negative, sabi ng model mo, ang prediction mo is may cancer, actual, wala. So, ibig sabihin, sumablay tayo ng 8 times. Okay? Sabi ng model mo, wala kang cancer, actually, wala nga, 90% of the time. So, kung titingnan mo yung confusion matrix, ito yung tama, ito yung error. Ulitin ko. Mas maganda kung mas maraming numbers dito. Ito kasi yung mali. Ito ay misclassified. Oo, mali yung prediction mo. Okay? So, ang tinatarget natin, dapat mas madaming numbers to kaysa sa dito. Mas marami ito kaysa sa dito. Nagigets ba? Ang tinatarget natin, malaki yung true positive, malaki yung true negative. Kasi ito ay maling prediction, yung nandito dun sa dalawa. So, balik tayo dun sa code. Okay, balik tayo dun sa code. Yan. So, ang ibig sabihin nito, ang zero natin ay walang cancer. Sabi ng model natin, 380, yung predicted natin na may cancer, in actual, 380 nga. May mali tayong prediction na 43. In terms ng prediction kung may cancer o wala. Dun sa may cancer, baliktad ako, yung may cancer dito is 1, baliktad yung case natin. May cancer ka, 444 yung sabi ng model mo, 444 yung tumama na may cancer. 33 times nagkamali. Ano yung accuracy ng model natin? Ang accuracy niyan, ito yung confusion matrix, then ito yung classification report ng y-test at saka ng prediction. Ang accuracy natin overall is 92%. Yes. Sir, ano ibig sabihin ng nasa taas? Kung titingnan mo yung nasa taas, mas magaling siyang mag-predict ng may cancer, 92%. In terms ng walang cancer, mataas pa rin, 91%. Walang cancer, 91%. May cancer, 92% yung rate. Ano yung ibig sabihin ng support? 423 yung selected data natin na walang cancer,
477 yung tinamaan natin randomly na walang cancer. Kung aadin mo yung dalawa, 900. Yan yung test set. Remember, 2,100 training, 900 for testing. Nagigets ba? Okay? Overall, ang accuracy natin is 92%. Pwede ko ba siyang gamitin for prediction? Yes. Pero may error rate pa rin tayo around 8%. Pero para sa akin, pwede mo na siyang gamitin. Yaan ay para sa K is equivalent sa 1. Ang tanong, ano yung may pinakamagandang K value? Yun yung ide-decide natin. Tapos na ba yung model natin? At K equals to 1, meron tayong accuracy na 92%. Kaya pa ba nating pataasin yung accuracy natin? Yes. Kapag alam mo kung ano yung optimized value ng K via elbow method. Nagigets ba? O next. So, i-remodel natin. Anong number? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Ano ba? Ano ba ang optimized distance? So, ang gagawin natin is maglulook tayo. So, ganito ang gagawin natin. Meron akong error rate na bakanteng list. Ilalagay ko dyan yung error rate. So, for I in range 1 to 60. Anong ibig sabihin, sir, ng 1 to 60? Magtetest ako ng K 1 hanggang 60. Itetest natin. K hanggang 60. Okay? Then, uulitin ko ulit yung model. N neighbors I. From 1 to 60, itetest natin from 1 to 60. Then, model.fit. X train at saka Y train. I-train mo nga to sa KI1. I-train mo nga to ng KI2. I-train mo nga to ng KI3. And so on and so forth. Ano yung pred I? Siyempre, ipipredict ko kung tama yung prediction dun sa existing ko na data. Okay? Next, ano yung error rate? Kapag ang prediction I ko ay hindi tugma dun sa y-test, ay di error, tama? Mine-measure natin ilan yung maling prediction ng model natin. Then, yung percentage error, ilalagay lang natin, append, doon sa error rate. So, ganyan yung ginawa natin. No? Medyo matagal to kasi 60 times. Yan. Eh di may laman na yung error rate. May laman na to. Hindi lang natin nakikita pero ito yung may laman na. Okay? Ang gawin mo lang, i-plot mo lang siya. Ang plot ko is 1 to 60. Error rate. Alam nyo naman mag-plot ano. So, ganito yung elbow graph. So, anong pipiliin natin K na may pinakamaliit na error rate? Ayan. Ayan. So, based sa graph, ang may pinaka-kaunting error at random state 101 is at K equals 40. So, yan yung gagamitin nating model. At K equals to 40, sabi niya, mas kakaunti yung error ng prediction. Okay? So, remember, at K equals to 40, ito yung K equals to 1, ito yung error natin. No? Ang may pinakamataas na error rate is yung K equals to 1. Hindi, ito yung 1 natin, ito yung 1, ito yung 2 pala. Okay? So, the rest, nag-i-stabilize na. So, gagamit ako ng K equals to 40. Okay, gagamit ako ng K equals to 40. So, tingnan nyo lang muna yung code. I-ginrap ko lang siya. X-axis ko 1 to 60. Then, yung error rate ko, bibigyan ako ng 60 value. Okay? Gusto nyo makita yung error rate? Kung paano natin kinompute. So, yan yung error rate natin. Bibigyan lang ako ng 60 na error point. 0.7, something. 60 yan. Okay? Ang pinakamaganda is at K equals to 40. Okay? Ang ginawa lang natin, ginrap na lang kasi natin para mas madali siyang makita. Sige, 60 times kasi siya. So, ito yung graph. Next, uulitin natin. Remodel with new values based on K-based elbow graph. So, ulitin ko lang ulit. Same code lang nung nasa taas. Ni-remodel lang natin. Pinangalanan natin new model at K equals to 40. Hindi K ano.
N neighbors ang nakaprogram, pero yun yung ibig sabihin ng K. So, tingnan nyo na, may letter S. Lalabas sa selection, walang S. May underscore ba? Capital ba o hindi? Tingnan nyo na siya. Tingnan nyo ng mabuti. Tingnan nyo ng mabuti. Ano, may S ba siya? Ganyan lang ba? Capital ba siya? Tingnan nyo ng mabuti, ano. So, i-remodel lang natin. Then, ipe-predict lang natin. Then, confusion matrix ulit. At K equals to 40, ang accuracy na natin ay 94%. So, tumaas tayo ng 3%. Okay? So, from 91, na-increase natin siya ng 3%. So, ang gagamitin ko na ngayong model is at K equivalent sa 40. Hindi na ako gagamit ng 1. Sir, pwedeng dumiretso na kami sa ano? Hindi na kami mag-K equals to 1. Yes, pwede kang dumiretso na sa elbow graph muna bago ka mag-model. Ano, pinakita ko lang sa inyo na kapag hindi ka gumagamit ng elbow graph, hindi mo malalaman kung ano yung optimized K value o kaya yung N neighbor value. From 91, nagita yung 94. Malaking tulong yung 3%. So from 91% accurate, naging na tayong 94%. Ito yung confusion matrix nyo. Kakaunti na lang yung error. 26 na lang, tapos 24. Okay? Next. Na-i-model na natin ano. Remember, meron tayong 5 pasyente na bago. Gusto nating i-predict dun sa 5 pasyente, sino yung may cancer o wala based sa model natin. Ito na yung feature validation na tinatawag natin. Tanggalin ko muna ito, ano. Ibabalik natin yung tinanggal natin kaninang 3,000 to 3,004. Sir, bakit tinanggal ulit natin? Sinama natin, in-scale natin, tinanggal ulit natin. Kasi yung training natin ng KNN, nakascaled yung data natin. Hindi tayo pwedeng magpasok ng unscaled. Malamang ang prediction niya lagi may cancer. Kasi i-input ko 4.8, 3.6, tinrain natin yung data natin sa mga negative values. Naka-scale. So, yung feature validation natin, ito yung 3,000 to 3,004. Gene 1, Gene 2. Ano yung prediction natin ng Gene 1, Gene 2 nung 5 bagong patients natin? May cancer o wala? So, every time may bago kang patient, babaguhin mo lang yung dataset mo sa ibabaw, then iraran all mo lang ulit lahat. At K is equivalent to 40. Okay? So, yan. So, tanggalin ko to. Ang gagawin natin, meron tayong Y prediction. Ang ginamit nating model is yung new model. K is equivalent to 40. Ipipredict ko yung value ng 3,000 onwards, lahat ng column. So, ito na yung Y prediction na tinatawag. So, kung sisilipin mo yung Y prediction natin, yaan yung prediction natin. Unang pasyente may cancer. Pangalawa, wala. Pangatlo, wala. Pang-4, meron. Pang-5, meron. Paano natin aayusin yung representation? I-concatenate mo lang ulit. Yung feature validation ko, gagawin ko lang data frame ng prediction. Ibig sabihin, magdadagdag ako ng panibagong column. Anong column ko? Index 3,000 to 3,005. Ang panibagong column ko na is cancer present. Ipipredict ko na kasi. Yan yung ibig ko sabihin. Mas maayos lang yung presentation. Gaya kanina, meron, wala, meron. Inayos lang natin yung data. Yun lang naman ang ibig ko sabihin. Kung i-display mo yung Y prediction, ipiprint ko na lang para kita natin Yun din yung ginawa natin. Pinaganda lang natin yung representation. Ginawa ko lang naman data frame . Pero actually, kaya mo nang i-predict. Minalabas na dyan. Okay? So, yan yung ibig ko sabihin. So, pag bumalik sa akin si patient 3,000, I'm sorry to say, sasabihin ko may cancer ka. Pero ako'y isang data scientist lang. Ipakonsult mo pa rin sa tunay na doktor. Immediately, pwede kitang sabihan na ikaw ay may cancer. Pero wag kang madedepress
hindi ako doktor, hindi ako medical doctor. Ipa-confirm mo siya. Ngayon, kung ang sinabi ng doktor is meron nga, halimbawa, 100 times out of 100, 97 times yung prediction natin is tama, pwede kong sabihin sa doktor, next time, gamitin nyo na agad to para immediate yung evaluation. So, yun yung ibig ko sabihin. So, ito, Gene 1, Gene 2, yan yung ibig sabihin. Plus, ito pa, kung hindi ka pa satisfy, kung ito hindi ko na to i-execute, napakatagal kasi mag-execute nito. Nakita mong 1010, pwede kang mag-decide na i-project mo sa graph kung paano yung naging prediction niya. Ito ay optional na lang. Kasi na-predict na natin eh. Na-predict na natin. Okay na to. Pero pwede mo pa siyang i-decide. Hindi ko na to i-execute. Matagal tong i-execute. So gagawa ako ng decision region. Ang pinili ko lang is Gene 1 at saka Gene 2. Yun lang na may X label at saka Y label eh. X test tapos ay prediction. Tapos meron lang ako ditong ginawang function para mag-plot ng decision boundary. Paano siya nag-decide graphically kung may cancer ka nga ba o wala. Ito yung 5 data natin. Yung purple, okay? Pag sinabing red, nag-pull dun yung ito yung dalawa natin na ilan yung may cancer natin? 3. Ko dalawa lang. Yung red, ibig sabihin ito yung mga walang cancer. Based sa scatter plot ng Gene 2 at saka ng Gene 1. Yung 3, nandun yung may cancer. Alam ko, 3 yung may cancer eh. 3 yung 1, di ba? 2 yung 0. Ito sila. Yan. Yan yung representation niya in terms ng Gene 1 at saka ng Gene 2. Hindi ko na i-explain yung code. Graphically, pwede mo siyang ipakita. Kung ayaw niyang matanggap, bakit may? Nasaan? Yun nga yung mga maling prediction. Yun yung overlap natin. Ipinredict niya na meron siyang cancer, pero sa totoo naman pala, halimbawa, ito sabi niya, sabi nung triangle, may cancer siya. Pero ang prediction dito is wala. Ibig sabihin, nandun na siya sa boundary, nahihirapan ng malaman ng model natin kung meron siya o hindi. Siya yung misclassification error. Kaya tayo is at 94% lang. So, nagigets? Yung 2 star, yan yung 0. Yung, alin daw? Ito, misclassified na to. Asan pa? Ito, boundary. So, sabi niya dito, ito ay may cancer na, pero sabi niya wala. Misclassification to mga to. Okay? So, nakikita nyo, may mga boundary. So, nag-overlap talaga. Anong sabi dun sa model? Mas magaling siyang mag-predict ng may cancer kaysa sa dun sa wala. Okay? Yan yung ibig sabihin yan. Sir, paano ginawa yan? So, at K40, ito yung decision boundary. Automatic kasi, pag gumamit ka ng plot decision region, nasa na yung plot decision region? Ito, library lang siya. Magbigay ka lang ng 2, features, target, ano yung classification na ginamit mo. Ang classification natin ginamit is new model. Legend, upper left. Colors ng boundary is red. Kasunod ay cyan. Kung gusto mong black and white, okay lang. Baguhin mo lang to. Ito yung red. Ito yung cyan. Okay? So, kung titingnan mo yung decision boundary, pwedeng ganyan. Okay? Ang ginawa lang kasi natin, 5 agad kasi yung meron tayo. Pwede namang isa lang eh. E di magkameron ka ng validation data na isa lang. Ang nangyari kasi, 5 yung validation data natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ito sila oh. Kung ibabalik ko sa number lang, ito siya oh. 2 0, 3 1. Ito yung kulay yellow, ito yung kulay purple. Pero sabi ko nga, enough na to para makapag-predict ka. Pero kung gusto mong maganda-ganda yung representation niya, bakit niya sinabing yan ay
may cancer o wala, yan yung decision boundary ng KNN. Diyan siya nag-decide. Which is, nag-agree dun sa prediction natin na ito ay under ng 0, na ito ay under ng 1. Mas magandang i-explain kasi, halimbawa, in denial pa rin siya. Bakit ako'y 1? Bakit ako'y 0? Tingnan mo yung graph. Kita mo, ang layo mo sa boundary, jumakpat ka. May cancer ka, ang layo mo sa boundary. Para lang ma-explain mo sa kanya, bakit ako'y 1 and 0? Sabihin mo, ang layo mo sa boundary, talagang may cancer ka. Congratulations. Candidate ka sa chemotherapy. So, yan yung ibig sabihin. Okay? Ano pa bang meron dun sa code? Parang yan lang yung ginawa natin. Ito ay very advanced na to na, na classification algorithm. Ang hindi advanced, yung logistic. Yung KNN kasi, pwede mo siyang gamitin sa tatlong classification. Halimbawa, ang classification mo ay 0, 1, 2. Pwede mo siyang gamitin sa tatluhan. Yung logistic regression, binary lang. Nagkataon lang na dalawa lang kasi yung dataset natin. Pero pwede mo siyang gamitin sa 4, sa 5, sa 6, sa 7, sa 8, kung ilan. Okay? Yan yung nangyayari doon sa classification natin. KNN gene expression. So sir, halimbawa meron akong pasyenteng bago. May pasyente akong bago, So, i-predict mo nga kung may cancer ako o wala. So, ang gagawin mo na lang, siguro baguhin mo na lang yung isang data. Babaguhin ko na lang yung isang data. Halimbawa, meron kang value na 10.1 at saka halimbawa ito ay tataasan natin, Halimbawa ito ay 20. So, ang ipipredict natin yung pinakahuling data. So, ang gagawin mo lang, i-run all mo na lang. May cancer o wala ba yung 10.1 at saka 20? Kasi nakaset na siya eh. So, ang mangyayari, ang titingnan natin yung last data. Yung last data ang titingnan natin. So, ito, sabi ko to, it takes time. Kasi, kinukompute niya yung boundary. Talagang matagal yan. Yan ang uubos ng oras sa inyo. Okay? Yung pinaka-last na data ko is walang cancer. So, pag tumataas yung data, nawawalan ka ng cancer. Pag malumiliit yung data, is nawawalan ka ng basag. So, kung titingnan mo yung graph, 3 naman ngayon yung 0. Ayan, no? Nasa na yung isang, purple. Di ko alam kung saan napunta, baka nag-overlap na. Nandyan lang siya. Okay, basta nandyan lang siya. Di ko alam kung nasaan yung purple na isa. Basta nandyan siya. Kaya ang payo ko sa inyo, kapag magpipredict kayo na may graph, isa na lang. Isa-isahin nyo na lang. Pwede namang isa-isa lang eh. So sir, paano gawing isa-isa lang yan? Di isa lang yung gawin nyo na na validation data. I-adjust nyo nga lang yung code. 3,000 to 3,001. Yun yung magiging index. Okay, pwede naman ganyan. Pwedeng ganyan. Sir, ayokong mag-type ng ganyan. Paano ko ipipredict kung meron o wala na cancer? Halimbawa, madalian lang. So, last na to, hanapin mo lang yung model mo ulit. Diba, ito yung model natin. Nasaan na yung model natin? So, pwedeng gamitin mo na to eh. Itong prediction ko dito, kopyahin mo to. Siguro dito na lang sa part na to. Ang x-test ko, maglalagay lang ako ng 2 value. Nagigets ba? Halimbawa ay 1.25 at saka 3.65. So, tingnan mo kung ano magiging prediction. Ito ay para sa tamad. Kung gusto mo makita agad yung prediction, 0. So halimbawa gagawin kong 5.25, 365, 1. Pag madalian lang, isa-isa lang. Sir, pwede bang maramihan dyan? Pwede naman. Pinaganda lang natin. Halimbawa, ito ay 3.12,
ito ay 6.01. Eh di dalawa. May cancer, wala. Kaso mali nga yung prediction natin kasi hindi to scale. Hindi kasi to scaled version. Okay? So itong ginawa kong ito, mali ito. Kasi tinrain natin yung data natin sa scaled version. Kaya mali pa rin yung magiging prediction. Ito yung sinasabi ko sa inyo. No? Pag full scale na sa isa, hindi na pwede mag-detect po ng panibago. Hindi. Kasi na-train mo siya sa scale. The way na ang gagawin mo talaga, hindi na to magiging reliable. Kailangan kasi ang gagamitin mong data is yung scaled version. Yung iba matutuwa, nakapag-predict na ako 4.6, 8.2, wrong. Kasi kailangan mong i-scale muna yung data. Kaya nga ina-add natin dun sa original data. Kasi kung hindi mo siya i-scale, mali yung prediction. Tinrain mo kasi siya sa scaled version. Okay? Pero ito, ako sa inyo, kung kayo ay seryoso sa ganitong career, iipunin nyo lang naman yung template eh. Pag may pasyente kayo, nasa na ba yung kay nearest neighbor ko na diabetes naman ang ipipredict? Baguhin mo lang yung dataset. Tapos iraran mo na lang, easy money. Di ba, easy money lang? Ako, pag nagre-research ako, hindi ako uubos ng time. Ang nagbabago lang yung dataset. Itetest ko sa KNN, itetest ko sa logistic, tapos ido-document ko lang kung ano yung nangyari. Then ipapublish ko siya. Out of 8 algorithm, si Random Forest yung best sa ganitong dataset. Research na siya. Sadly, hindi ganun ang research natin sa engineering. Kailangan merong involved na hardware. Pero kung lilipat kayo sa BS Information Technology, that is enough. Software lang. Optional kaming mag-hardware kasi hindi naman yun yung forte namin. Wala kaming subject na microcontroller, wala kaming embedded system. Doon ay purely software lang. Yung ginagawa nyo ngayon sa software design, yun na halos yung thesis ng kabila. Grouping spot, igagatlo. Basta ang requirement lang doon, sa kabila is nagraran siya any device. Yun lang. Web, tablet, mobile. Tatlo. Yun lang ang condition. Meron kang software na prediction model na nagraran sa tatlong device. Ito, tuturuan ko kayong mag-deploy nito. Halimbawa, meron ang kay nearest neighbor na algorithm. Paano mo siya gagawing application? Halimbawa, meron lang akong web page. Lalagay ko dyan, Gen 1, Gen 2. Maglalagay ako ng value sa loob na i-scale. Sa loob ko na i-scale. Halimbawa, ang value ko ay 4.6, 4.6. Lalabas yung prediction, halimbawa ay 1. Ang gagamitin natin na code is yung nandun pa rin sa loob. Ipapackage lang natin siya para maging web application. Okay? So, pwede mo siyang i-upload para magamit ng lahat. Okay? So, ang gagawin mo lang code, kung ako lang tuturuan ko kayong mag-deploy mga minsan. So, itong data na to, sa umpisa is gagawan mo lang siya ng text box na 2. Halimbawa, 4.3, ito ay 6.3. Nangyayari yung calculation behind. Kaso kailangan ko ng yung Heroku ba yun? Na pwede ako mag-host ng Python code. Heroku.app, Firebase. Kasi i-host ko siya sa cloud. Ang gagawin ko na lang is API para makuha ko yung text box 1 at saka text box 2. Nandun yung prediction. Sir, paano yung dataset? Ipapackage mo tong application mo to sa .py. I-execute ito sa cloud. Then, gagawa ka lang ng API na magbibigay sa iyo. Kukuha ko ng 2 data, mag-output ako ng 1 data.
ia-assign ko lang sa text box. Ganun lang ginagawa namin sa kabila. Hindi kagandahan ng interface. Simpleng-simple lang. Text box 1, text box 2, text box 3. Kapag image processing naman, pag image processing, upload image. Pagka-upload mo ng image, sasabihin sa'yo, cancer yan. Sasabihin sa'yo, hindi. Halimbawa lang, cancer. O kaya, mag-upload ka ng x-ray image, sasabihin yan ay pneumonia, sasabihin yan ay bronchitis, sasabihin sa'yo yan ay COVID-19. X-ray image ng lungs. Ganun lang ginagawa namin sa kabila. Pero dahil nga kayo computer engineering, kailangan may element ng hardware. Anong ginagamit nila sa image processing? Raspberry version 5. Ito yung ginagamit lahat pag nagde-depend. Pwede kang mag-deploy ng .py application. Pagkatapos mo sa Google Colab, ide-deploy mo lang siya sa .py. Ano yung .py? Isang straight na code lang. Sama-sama na lahat. Kopyahin mo lang ito lahat ng isang line. Isang malaking line. Para i-execute niya. Tapos meron ka lang code para makuha mo yung mga specific data na gusto mong ilabas. Yan ang dali. Yan ang dali. Ha? Nirara nila sa Raspberry itong ginawa nila sa Google Colab. Oh. Kasi kailangan may hardware eh. Hindi kasi pwedeng hardware mo ay PC sa atin. Gagawa ka. Kaya Raspberry, ito na yung pinaka-close na computer. Solohin mo, pwede. Pag solo ka lang, pwedeng web app, pwedeng mobile app. Pag solo ka lang ha. Pag dalawa kayo, hindi mabigat ang hardware. Pero pag tatluhan, ang bigat. Ang daming moving parts. Kaya kung kaya nyo mag-solo, payo lang solohin nyo na. Para kayong Infotech lang. Web app, mobile app, walang hardware. Pag dalawa, Raspberry, image processing, hindi siya mabigat. Kapag tatluhan, may mga heater, may mga pump, may mga solenoid, may mga actuator. Medyo mabigat ang hardware kapag tatluhan. Yes. Kaya kung kaya nyong solohin nyo na. Mas madali kasi pag solo. Ang pattern kasi gaya nito. Out of 36 na nagde-defense, ang nauuna yung dalawa lang na magka-group. Nauuna mag-defend. Yes. Sina Jason, kanina nag-defend sina Ranyeses. 2 out of 36 groups. Ang naka-defend pa lang. Ang nauuna is yung dalawahan lang. Ang dali nilang matapos. Pag tatluhan, medyo komplikado ang hardware. So, pag tatluhan naman kayo, mas malaki din naman ang funding. Tatlo kayo eh. Mas maraming ka-share. Sir, may nag-solo dyan sa history ng CPE? Yes. May mga nag-solo before. Si Abierto, kaya niya mag-solo eh. Kung gusto mo lang. Sir, madaling mag-solo? Hindi naman. Ang dali na mag-program ngayon, ChatGPT. Yeah. Daling mag-code ngayon. Hindi gaya nung unang time namin na walang ChatGPT noon. Inabot ako ng 2 years sa PhD para ma-develop lang yung prototype. Walang ChatGPT. 2 years ako nagpo-program. Solo. Kasi pag masteral tsaka PhD, solo ka, wala kang kagrupo. Lahat ng gasto sa'yo. Yun ay payo lang naman. Kayo pa rin ang magde-decide. Tapos wala pang title. Yun ang mahirap. Ang mahirap sa lahat, walang title kasi hindi mo alam kung anong gagawin. So sige, dito ko na lang tatapusin. Title ang unang number 1 na problem.